Percy Lapid. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po sa lahat ng mga suki ng programang Lapid Fire. Sandali po makakasama na natin si Percy Lapid. Medyo naipit lang sa traffic, no? Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talastas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si atong mabuhay po kayo. Ito palang lahat ng kinasasangkutang problema ni Senator Grace po. Oh. Tungkol sa kanyang citizenship, Ay. andi yung palang pinakatahimik na senador sa kanyang tabi at kung tutuusin sinasabing hindi kwalipikadong senador, Yung pala ang merong solusyon sa problema niya. At walang iba kundi itong si Senator Lito Lapid. Oo. Ano yung solusyon yun? Tama? Alam mo kasi, nabasa natin dito sa column nitong isang columnista sa Philippine Star, no? Ito pa lang si Lito Lapid, si Senator Lapid, walang kakibo-kibo. Pero nag-file pala siya nitong Senate bill noong June 10, 2015. Ang tungkol ito sa sa mga foundling. Yan. Foundling Act of 2015. Hindi natuloy. Ang nakakapagtaka rito, hindi man lang naging co-author niya si Grace po. Oo, sayang napagtibay na batas niya sa stapler. Ito na, si Percy Lapid. Ibig sabihin,
Oy, may utak siya, may utak. Oo, sayang. Kaya lang too late the hero, no? Si Lito Lapid. Nang magkaasunto, Sabi? nagkaroon daw ng panukala yan tungkol At sa saka mga foundling. nagpanukala siya, wala pa yung disqualification case ni Oo. Grace po. In fairness, para siyang Madam Auring, Tsaka Na ano niya, tsaka wala pa siyang kaso nun. na-predict niya na magkakaroon ng ganyang issue, kita mo. Pero Galing, ha? Ha? hindi Hindi mo naumpisahan. Manguhula, ha? nag-materialize yun, yung Hanggang panukala. ngayon nakabinbin pa. Dahil sa alam mo, Oo. magkakaroon ng kontradiksyon sa konstitusyon. Nako. Ang Yun, galing yun niya. ang dahilan. Talagang Kaya magaling, ha? kung ibig sabihin, baksak din eh. Hindi, Sa- ibig ang sabihin sabi lang. ng mga senador sa kanya, tama ka na rin sa stapler. Hindi, ang ibig niya sabihin siguro doon, para magkaroon, kasi wala naman tayong enabling law tungkol dyan sa Hindi, foundling. pero yung sa foundling. O yun Tama nga, yun. Foundling Act Tama. of 2015 Oo. naman yung niya Oo. panukala niya Ibig sabihin, masilimuot na usapin yun. Kaya nga. Kasi baka makasagasa ka ng provision ng konstitusyon. Iba yung founding, iba yung natural born citizen, iba yung naturalized. Alam mo, pag tinanong sa dyan, mahirap yan. Sa Constitution kasi, walang provision tungkol sa foundling. Yun yung inaano ng... Yun ang binabanggit ng lahat ng mga abogado Kaya kung Ang gusto niya, magkaroon ng enabling law. Oo, kaya gusto niya magkaroon ng batas tungkol sa Sayang, foundling. Galing, ha? Sayang eh. Dito lapid. Ang Sayang galing nga sana eh. ni Lito. Saka biruin mo, solo siya ha. Eh, Walang ngayon. co-author kahit isang senador sa kanya. Oo. Naniniwala ka naman siya gumawa Ay, nun. syempre, yung researcher niya yun, syempre, wala naman siya isip na Kaya, para alam mo, isipin yun eh. pag kaya pinanukala niya, tsaka tumayo, in-interpolate siya, Yari. doon siya mamimilipit. Oo, kasi hindi naman siya gumagawa nun. O yung researcher niya. Yan ang hirap sa mga binoboto natin. Oo. Halimbawa, kahit sino, pwede mo namang iboto yan eh. Oo. Nakakandidato, pwede maging senador eh. Oo. Lalo na, ang requirements natin sa pagtakbo limitado lang sa marunong kang bumasa at sumulat, Natural Oo. born. natural born citizen ka, at yung isa, Legal age. legal Legal age. age. Oo. Mga kaibigan pagka naboto na yon, Ayun na. kahit kumuha ka kahit saan dyan, napakandidatuhin mo, puhunanan mo, tapunan mo ng pera. Oo. Pwede manalo yan. Ngayon, pag nanalo yan, di naman siya mag-iisip eh. Hindi. Oo, may babayaran siya para mag-isip para sa kanya. Kasi may budget yan eh, Oo. para sa kanyang mga staff. staff. Meron siya mga researcher, meron gumagawa ng bill na kadalasan nga, pati yung gumagawa ng kanilang mga panukala, tanga rin eh. Tanga. Hindi ba? Mhm. Oo. Dahil sa kung ano-ano lang eh. Ang pinakikita lang ng mga mambabatas natin, nakadepende sila para meron sila man lamang maipagmalaki sa taong bayan. Abay, ako'y Oo. kasama dun sa nagpanukala ng bill na ganito. Ano tawag doon? Yung sasama ka lang. Co-author. 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 Co-author ako Marami. ng ganun. Co-author ako ng ganito. At saka wala naman nagsasabi na batas din na kung ano yung batas na dapat mong ipasa Oo. o ipanukala. Mm. Halimbawa, wala namang katuturang batas. Oo. Ba't pinag-aaksayahan nyo pa ng papilyan? At saka yung oras ng Senado. Oo nga. Hindi ba? Oo. Katulad nung sinasabi mo, Peter, stapler. Oh. Ay, Bakit sila Yun na, alam mo, Ordinansa lang ang pwede nangyari na yun. doon, Oo. nung yun ipanukala Bakit mo kailangang aksayahin ang panahon ng Senado para dyan sa katarantaduhan yan? Oo nga. Yun, nakakita ka ng stapler, meron tayong DTI. Yeah. Sa pagkain, nakakita ka, Oo. meron tayong mga may mga agency concerned ang gobyerno para magpatupad ng ganyan. Tama yung sinasabi din ni Ros, ordinansa lang yan Oo. Actually, meron ng ordinansa yan. Oo, tama. Hindi nga lamang tumutukoy para lang dun sa stapler, kundi kasama lahat ng kababuyan sa pagkain. May sanidad tayo Bago ka magbukas ng restaurant, Oo. kinakailangan Picture ka mo. ma-inspeksyon ka nun, masiguro nun na malinis. Tama. Pati yung mga servidora, Restaurant. Ang dami. May nagtanong nga sa kanya Ano? bakit naman naisip mo na yan ang ipanukala, bawal
Unang-una baka humakain eh. Malulon. Makamalo doon. Eh di ba nga may kwento niyan, yung bata, Oo. pumunta rin sa tindahan. Sabi, Oo. meron ba kayo stapler? Mm. Sabi nung nagtitinda, wala. Eh, maya-maya, bumalik na naman yung bata. Sabi, Oo. may stapler kayo? Sinabi ng wala, tigas ng ulo mong bata ka. Oo. Mm. Tapos, maya-maya, bumalik na naman yung bata. Ba? May stapler ho ba kayo? Ba talagang matigas ang ulo mo ha? Mm. Sabi, i-stapler ko na yung bibig mo pag di ka pa tumigil. Sabi niya nung nagtitinda. Meron nga. Kinabukasan, bumalik yung bata. Oo. Sabi ng bata, meron ho ba kayong stapler? Oo. Mm. Ande, Bibili. ubas pa lang, tinatanong niya. Ubas. Eh, wala na eh. Ubas. Oo. Wala naman tindang ubas. Oo. Ubas. Mamaya, ubas na naman. Wala niya kaming tindang ganyan. Oo. Sabi, pag hindi ka tumigil, ang Oo. kauubas mo, i-stapler ko na yung bibig mo. Kaya kinabukasan, nagbalik yung bata. Mm. Sabi ng bata, meron ho ba kayo stapler? Ayan, ay stapler Sabi naman. nung titinda, wala. Pabili nga akong ubas. Makulit talaga. Palagay ko si Lito Lapid yun. Eh. Oo. Hindi, ibig ko sabihin, may mga walang kwentang batas. Paano niya naisip yan? Oo. Yung poundling. Yan. Ha? Naigawa ng batas. Siguro may nagsabi sa kanya. Meron. Oo. Hindi niya maisip yan. Wala namang panahon mag-isip yan eh. Mm. Kaya dapat itong eleksyon na to, ito pag-usapan natin mamaya, iyang eleksyon. Alam nyo, may balita kami, no? Kasi nga si ERAP mismo nagpapasurvey, Oo, ba? Mm. Si Amado nagpa-survey. Oo. Wala ho eh. Talagang kahit anong gawin nila, Oo. hindi umaangat ang kanilang popularity trust rating sa taong bayan. Tama. Kasi nga ho, ito si ERAP, nakita naman ninyong naging performance sa loob ng 3 taon. Oo. Wala pang ang tatlo. Wala pang 3, pero Kakapisit. muntik nang mawala ang Maynila. Oo. May privatize buong Maynila. No? Kung magtatagal pa si ERAP dyan, mawawala na ang Maynila. Naku po. Pati yung relos dun sa taas ng City Hall. Maibenta Ay, Maibenta hindi, yan. babakbakin Antik yun, ha? Sa atin po, mga kaibigan, ang daming panloloko ngayon. Oo. Katulad sa Maynila, Oo. 3 lang naman silang tatakbo. Kung baka mag-December 10, hindi Oo. natin alam kung alam ko po yun. Oo. Alam ko po yun. Oo, Alam ko yung po. Si Isko Moreno. nag-aaral ako. wala Baka akong may baon. posibilidad na tumakbo rin yan. Ba? Ngayon, ang sinasabi ho natin, alam naman ninyo ang panloloko eh. Oo. Di ba? Dadaanin kayo sa panloloko. Mm. Pero dapat madala na tayo. Oo. At ang mga gagamitin nilang pamamaraan, isa na dyan, pera. Oo. Tama. Kung Mamimili nakatanggap ng kayo na ng isang 1,500, baka ngayon 3,000. Kasi Laki, yun ang no? sabi ni Erap, dodoblehin ko ang Dodoblehin gagastusin. niya. Doblehin ko. Para hindi na kayo bumoto, Oo. o kaya siya ang iboto nyo. Oo. Dalawang bagay lang yun eh. Pagkatapos gagamitan nila pa ng ibang mga pamamaraan Technique, na ginagawa ng mga walang hiyang politikong kamukha nila. Oo. Ngayon, si Bagaching lumalapit din po ngayon. Ang daming pinapangako ni Bagaching eh. Mm. Oo. Meron pa siyang pamphlet, pinakita pa ni Peter eh. Oo. Merong magpapatingin kayo ng dugo, libre. Libre. Kaya dati ng libre yun. Libre. Hindi, sa kanya meron siyang medical mission siguro Meron. yun. Oo. Meron siyang mga kasabwat na loko-loko rin sa medical practice. Dapat yan yung mga nagme-medical practice, Oo. yung mga doktor, mga nurse, Oo. huwag kayong magpagamit sa mga walang yari na politiko. Oo. Yung isasama kayo, kunyari, magkakawang gawa kayo, gawin nyo yan on your own. Tama. Huwag nyo na, hindi nyo sila kailangan eh. Hindi ba? Makipag-ugnayan lang kayo dun sa talagang komunidad eh. Pero Oo. ba't kayo nakikipagsabuatan dyan? Siguro yan yung mga pinangangakuan ni Amado Bagaching na ikaw gagawin kitang direktor Oo. ng ospital na ganito. Anong ospital o? Yung ospital na pinatayo ni Mayor Lim. Doon kita gagawin direktor.
Hindi ba? Eh syempre, sasama yung mga yan. Oo. Kasi government ito, sweldo ka ng sweldo, tsaka maraming kontrata dito. Oo. Alam nyo naman si Bagaching. Oo. Ano ba may pagmamalaki ni Bagaching na nagawa niya bilang congressman Wala. sa loob ng 19 na taon? Wala. Panahon pa ho ni Mrs. Cory Aquino, yung unang eleksyon sa administrasyon ni Pangulong Cory Aquino, naging congressman na yan eh. Oo. Eh kailan pa yun? 1987? Swerte niya, no? 88? Mga kaibigan, ano nagawa ni Amado Bagaching? Bakit biglang-bigla ngayon, libre raw, meron daw siyang klinika ron. Mhm. Pumunta lang doon yung mga gustong magpatingin ng dugo, Oo. mga masakit ang ulo, Oo. masakit ang ngipin. Yan. Meron daw siya noon. Libre Lahat- daw lahat yun. ng sakit, Libre naman talaga yan eh. Sino ba ang gumawa ng may bayad Oo. dyan? Hindi naman si Mayor Lim. Si Mayor Lim ang founder ng libreng ospital. Tama. Sa buong Pilipinas yan. Mm. Hindi lang sa Maynila yan. Sa buong Pilipinas wala ka makikitang ganun. 6 na ospital. Mm. Ngayon gusto nilang gamitin itong mga achievement ni Mayor Alfredo Lim. Di ba yung naipagserbisyo ni Mayor Lim, yun ang ginagamit nila ngayon. Oo. Sinasabi ngayon ni Era pagkatapos na maningil sila ng bayad sa pagpapagamot sa mga ospital sa Maynila. Oo. Ano ginagawa ngayon ni Era? Nagkakabit ng mga propaganda, libre na raw Libre. magpagamot sa ospital ng Maynila. Sino ba sabing may bayad dyan? Ginawa nyo kasing may bayad eh. Hindi ba? Pagkatapos sasabihin nyo ngayon, libre. Oo. Basta may orange card. Ay, Sa hindi panahon pa ni rin. Lim, wala namang orange card eh. At saka ibig sabihin nun, hindi libre. Oo. May bayad pa rin. Kung wala akong Orange orange card, pero May taga bayad. Maynila ako, ibig mo sabihin, libre ko? Oo. Hindi ka libre. Kung totoo mang libre yung orange card. Oo. Kasi may mga nagsasabing hindi naman talagang totally libre yun. Oo. Sa panahon ni Lim, ultimong laboratorio, libre lahat yan eh. Di ba? Tama. Lahat po yan. Yan lang ang ospital na merong CT scan. Mm. Yung Santa Ana Hospital. Magkano po ang CT scan? Naku, mahal Bawat yan. pasyente. Magkano? Check- 7,000, 8,000. Check up. Nagmumula sa 7,500 yan pataas eh. Depende kung saan ka magpapatingin. Mm. Samantalang sa Santa Ana Hospital, libre yan. Oo. Libre po ang dialysis. Nako. May dialysis program, mga kaibigan. Anong tawag nito? Ang lungsod ng Maynila. Mm. Doon yan sa sa ospital ng Santa Ana. Hindi lang isang beses idinadialysis ng libre yung may sakit, kundi mag-a-undergo siya doon sa mahigit 20 session ng dialysis. Ang laking pera nun. Magkano ang doon matitipid ng isang tao? Oo. Hindi ba? Oo. Gaano kalaking pakinabang yun sa isang tao Mm. na nangangailangan ng ganon? Pag upo ni Herap, ginawang may bayad. Sus, Maria. Ginawa pang negosyo. Nako po. Oo, nagtayo siya ng sariling dialysis clinic no? Nakipagkontrata kunyari siya dun sa Brown Company. Sa German Chorba. Tapos yung Brown Company na yun, nagtayo ng Clinic. klinika sa loob mismo ng Hospital. public hospital na ang nagpapatakbo at gumagastos ay gobyerno ng lungsod ng Maynila. Nako po. Bawal yun. Bawal yun, Mm. mga kaibigan. At saka bakit magbibigay yun ng dialysis service doon sa ospital na yun? Mm. Ano magiging pakinabang nila? Para saan? Mm. Kasi may bayad. At hindi lang yun. Ito ang hindi iniimbestigahan ng PhilHealth. Oo. Abay, sinisingil nila sa PhilHealth yan bukod sa paniningil nila sa bayad Nako sa po. pasyente. Double jeopardy. Oo. Nagaring hapon. Binabayaran pa sila ng lungsod ng Maynila. Oo. Mm. Sa mga pasyente. Mabuti sana kung walang pasyenteng multo. Multo. Di ba minsan natuklasan sa PhilHealth Oo. ginagamitan ng mga pasyente na hindi naman pala nag-undergo ng isang mahal na serbisyo
pero sinisingil nila sa PhilHealth. Oo. Nalathala yan eh. Oo, scam. Sa periodiko eh. Inimbestiga- Scam. Inimbestigahan Malaking niya. anomalya Inimbestigahan yan. Pero ngayon, namatay yung issue, di ba? Oo. Nawalan bigla yung issue eh. Oh, mga kaibigan, Di ba sabi pa nga ng PhilHealth noon, tatanggalan daw nila ng lisensya. accreditation yung mga ospital. Oh, pero bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, ilan po munang mahalagang paalala mula po sa 8 Media Broadcasting. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang akin is bubble gum. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in Myanmar. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Meron tayong pag-uulat mula kay RJ Patrol, Jojo Sukat. Kaming Jojo. Sikat. Sikat pala. Kala ko taga-sukat eh. Okay, pinayuhan nitong si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano ang kapatid na si Pia Cayetano na hindi dapat pinaiiral ang emosyon at advokasya bilang isang hukom sa ginawang desisyon nito sa Senate Electoral Tribunal sa pagbasura sa kasong disqualification case laban kay Senadora Grace Poe. Inamin nitong si Cayetano na hindi nito pinakiusapan ng kapatid na si Pia sa magiging hatol nito bilang isa sa mga judges ng Senate Electoral Tribunal. Aniya, umaasa kasi ito na pairalin na nakakadad ng kapatid ang naayon sa batas bilang isang abogada sa gagawing desisyon nito sa kasong kinaharap ni Poe. Nalulungkot naman ang senador o itong si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa pinairal ng kapatid na si Pia ang emosyon at advokasya nito sa ginawang pagdesisyon o pagbasura sa disqualification case laban kay Poe na isinampa naman nitong si Rizalito David. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. To each other. In fact, it stopped me. And me and my friends and the people that I'm supporting from calling her. Siya na nag-link sa Facebook na sa mga tumawag, sa mga nag-pressure, etc. Pasensya na kayo, I have to decide. Hindi sa side namin yun. Kasi alam kong ganun siya mag-isip. At alam nang ganun din ako mag-isip. That mag-judge ka, hindi siya pwedeng pag-iusapan. So, I believe naman that it wasn't anyone in my group or us who influenced. Now, if she was influenced by her advocacy, by her pananaw, I don't know. It's up to her to explain that. But what I'm saying is that when you enter the set, hindi ka advocate, judge ka. That is, yun yung pahayag nitong si Senator Alan Peter Cayetano na formal lang idineklara kahapon ang kanilang tandem ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ 810, 8 Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Si Duterte naman po, babalikan natin yan, yung mga pinag-uusapan natin tungkol sa politika ngayon sa Maynila. Kasi alam nila na hinahanap na ng taong bayan ang malasakit na nakita nila kay Mayor Lim. Oo, tama. Para sa kanilang kapakanan, hindi ba? Tama. Na pinangakuan sila nitong mga nakapanloko sa kanila. Actually, magkasama yan nung nakaraang eleksyon, si Amado Bagatsing, si Erap. Kaya kung may kasalanan si Erap, partly responsible sila Oo. Dahil lamang sa galit sila kay Mayor Lim, dahil wala silang mapala. Hindi sila makinabang kay Mayor Lim. Tama. Ang sugalan na hawak ni Amado Bagatsing hindi makapasok sa Maynila. Makaporma. Hindi sila kumikita sa Maynila. Kaya ano gagawin nila? Pinagtulungan nila si Mayor Lim. Actually, yan yung mga magkakasama, mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan. Noong 2013 election, nalaban ni Erap kay Mayor Lim, lahat po ng politiko magkakasama yan Labang kay Mayor Lim, nag-iisa si Mayor Lim. Sa kabila nun, 30,000 lang ang nilamang Sinamahan pa nila ng katakot-takot na vote buying. Namimigay ng cellphone. Yung cellphone naman, yung mga yung local. Hindi palito. Kumbaga sa relo, di palito lang. Ilang araw mo lang gagamitin, sira mo. Papagawa mo na. Itsura, no? Yun ngang pinaboto nila, yung binigyan ng pera na wag ka nang bumoto. Nilagyan ng tinta. May-ari pala, may motorsiklo pala yun. Sabi, na tumanggap nga ako ng 1.5. 3 beses naman akong hinuli ng MTPB. Sumuka ako ng kulang-kulang 10,000. Dahil sa ginawang katarantaduhan itong mga to na pangingikil. Babawiin din sa inyo Sobra-sobra pa. Tandaan ninyo, yung pera, bakit nagkaroon ng bayad sa ospital? Paano binabawi ni Erap nung nakaupo yung ibinigay sa inyo? Samantalang 1 beses ka lang binigyan ng 1.5 tapos di ka na makapagpagamot ng libre, hindi ka na makapag-avail ng libreng pagpapagamot sa ospital. Nawala ang karapatan mo bilang isang Manileño. Papayag ba kayong isurrender nyo yan? Kaya ito sila, Atienza, magkakasama yan. Isko Moreno. Kasama lahat ni Erap yan Lacuna. Naki-Erap lahat yan. Nung nakaraang eleksyon. 30,000 lang po ang nilamang nila kay Mayor Lim. Liit, no? Nagkasama pa yung yung massive na pandaraya sa eleksyon, malawakan. Hindi ba? Ngayon, susulpot na bigla silang may libreng check-up. Malapit na eleksyon. Yung ba, hindi pa ba halata yun? Halatado na. Garapal. Garapal sa dilang garapal. Hindi ba? Kadong garapal ang parang si Ligaya Santos lang yan. Di ba? Na garapal sa dilang walang hiya. Mamaya yung sexy scandal sa Loton. Naku po. Meron pa nun. Meron pala Ibabalita namin sa inyo. Baka hindi nyo pa alam yan. Kawawa naman yung monumento ni Bonifacio dun Ginagawang saksi. Kawawa naman. Lagi na lang testigo. Kawawa naman si Boni. Si Bonifacio ginagawa yung testigo ng mga illegal. Kangkangan. Ano? Kangkangan? Akala ko illegal terminal lang. Walang yung mga barangay ito. Sila. Bakit ka pa kasi lalayo? Wala kasing aso dyan sa Loton Tao gumagawa Ginagawa nung aso mamaya ho yan si Duterte naman, sabi niya, anong term ginamit niya ron? On the table. Hindi. Si Duterte on the table. Si Erap under the table. Pero pagkakaiba, no? Laki. Malaki pagkakaiba nun.
Hindi, may ginamit si Duterte terminology. Oo. Na ang katumbas po, no return, no exchange. Resibo. Wala nang atrasan, ibig sabihin. Yung Rubicon, ano? Yan, Rubicon. Yung panahon na ano yan eh, ni Julius Cesar. Yung point of no return. Sabihin yun, tuloy yun eh. Pagka doon ka tumawid, hindi ka na makakabalik. Patayan na ron. Kumbaga, suicide bomber na tayo. Di ba? Oo, tama. Ayan Wala po. nang atrasan. Madalit sabi, wala nang atrasan ito. Kaya lang, kanina narinig mo si Cayetano, di ba? Oo. Kunyari pa to magkakapatid na to eh. Kunyari, magkaiba sila ng... Kasi taya doon sa kabila, taya sa kabila. Para kung sino manalo, pasok pa rin sila. Di ba? Tama. Masagana pa rin ang buhay. Tama. Maligaya pa rin ang mga Pasko. Oo. Ha? Ngayon, mga kaibigan, etong sinasabi po ngayon, siyempre pinag-uusapan, ang galing nitong si Makalintal, Oo. Ang galing magsalita nito eh. Si Grace Puro po hindi disqualified. Ba? Oo, magaling si Makalintal. Oo. Bilib ako dyan. Pagkatapos binabatikos niya si Duterte. Alam mo na. Ha? Galing. Hindi raw yata tama yun na mali daw si Duterte na sabihin kwan. Kaya siya tatakbo dahil sa ayaw niya maging presidente si Grace po. Oo. Yung binabatikos niya. Ewan ko, mga kaibigan, ang katwiran ni Duterte yun eh. Paninindigan yun, stand yun eh. Kanya Diba? yun eh. At saka yung stand niya naman, siya lang ang narinig ko nakapintas dun eh. Oo. Tama. Paano mo pipintasan ng isang tao na sinasabi lang niya ang dapat mamuno ng ating bansa ay isang Pilipino. Hindi dayuhan. No. Masama ba yun? Hindi. One-liner, Maganda pero nga ang lakas yun ng dating, ano? Mali ba yun? Tama. Tama yun. Ba't ka pa naging abogado kung mali pala yun? Baka akala niya siya lang ang abogado. Oo. Abogado rin yan eh. Oo. Si Duterte. Piskal nga dati yan, di ba? Paano si Carpio? Hindi ba? Oo. Mga kaibigan. Mas magaling siya kay Carpio. Paano yung tatlong justice? Si Carpio, dalubhasa yun. Dalubhasa sa international law. Oo. Alam niya lahat eh. Oo. Mga kaibigan paano ngayon yan? Oo. Ibig mo sabihin si Makalintal lang tama. Election law lang naman ang ano niya. Yan ang sinasabi natin, magpaandar. Oo. Di ba? Sa Comelec lang, dami mo naloloko dyan eh. Oo, Yung tama. mga kunyari, batas-batas, Comelec. Paano, practitioner ka dyan? Oo. Nanggagapang ka lang naman ng kaso dyan. Akala mo, yung minahawakan niyang kaso, nakabatay sa batas. Di ba? Pareho sila ni Brillantes. Hindi naman doon nakabata yun, sa gapangan. Gapangan. Sabi nga nung isang kakilala natin ba't ka tumakbo? Natalo ko sabi. Ano masasabi mo? Ngayon natalo ka na. Kasi kaya ako tumakbo, akala ko talaga takbuhan yan Yung pala gapangan Ginapang. Sanay sa gapangan Kaya pala siya natalo, hindi dahil sa takbuhan sa pagtakbo niya. Sa gapangan siya. Yung gapang ang mabigat Ay sa lahat ng bagay, mabigat yung gapang. Ay nako mga kaibigan, 9:30 na po. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi?
Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. May sinasabi si Makalintal, hindi ko na ma-recall At hindi ko mahanap ngayon, nabasa ko kagabi. Ngayon lalabas yun sa istorya ngayon. Na kinu-question niya yung validity kung sakasakaling tatakbo si Duterte. Hindi ba na ang sinasabi niya, ang pinail daw kasi ni Dino ay Mayor of Pasay. Pagkatapos tatakbuhan ni Duterte ay presidente. Hindi raw pwede yun sa tinatawag na substitution. Hindi raw siya pwedeng mag-substitute kay Dino. May paliwanag kakahapon sa akin na yun ang sagot dun Oo. Ang sinasubstitute dyan, yung posisyon, hindi yung tao. Oo. Kita mo na. Tama. Hindi yung tao Yung tao, incidental yun Oo. Taka, palagay mo na, nag-withdraw. Oo. Nasa batas, ang dapat i-substitute, namatay, kasakit, nag-withdraw. Oo. Yon, tama yon. Nag-withdraw. Oo. Nag-withdraw. Hindi. Ang substitution yata, hindi naman yung tao ang isa-substitute mo Yung ipapalit position. mo. Yung position na ipipild up. Kasi diba? nagkaroon ng vacuum yung position Bakante. Ikaw ngayon ang pipill up nun. Kaya mo sa decision ng lalabas yan. Yan, mga kaibigan. Kaya hindi magaling si Makalintal Bayad. Oo. Ito, yung matagal na naghahangad mapwesto ito Hindi makapusi-pusi paano madaldal. Diba? Maepal. Hindi makaporma. Alam mo siya magaling. Diba? Oo. Dakdak ng dakdak. Yan lang katarantaduhan sa yung gagamitin yung mall sa Butuan. Oo. Sinabi niya pwede yun, batas. At sinasangayunan ng Comelec. Ewan ko kung merong kumu-question. Meron na. Alam ko may question na. Bakit sa mall? Sapagkat ang nasa batas, opisina ng gobyerno. Oo. Alinmang opisina ng gobyerno. Hindi ko alam pagdating doon. Pero may separate law. Oo. Ang election code. Na nagsasabing ang election na yung botohan, hindi mo pwedeng ganapin yan sa premises na merong mga tindahan. Oo. Commercial area. Yan, lalo especially may kainan. Hindi pwede mong gamitin sa vote buying yan. Lahat ng pabobotohin mo, kung maray kang kwarta, kamukha ng ginawa ni Erap noong nakaraang eleksyon. Sa Max Restaurant pa Ba? Kainan Pwede kang kumain Ang nagbabayad yung bata ni Erap, yung si Serapio. Yung Max Restaurant daw dyan sa Malacanang, ginamit yun. Yung malapit sa Malacanang. Yun na Malacanang. nag-cater sa kanila. Yun. Mga kaibigan. Sarado yun, para sa kanila. Bawal yun Oo, kaya nga sa mga opisina lang. Kasi nga po, ang ibig sabihin nun, bawal gawin ng eleksyon doon sa may mga restaurant sa loob ng premises. Tama. Paano mo ngayong ipagbabawal yung mga tindahan doon? Pasasara mo yung mall? Pag nagkaroon ng eleksyon, sarado ba ang mall? Hindi. Kaya nga pumapayag ang mall na gawin silang election area para kumita. Kaya hindi sila papayag na sasara yung tindahan. Yung batas na yun, tignan nyo. Kung totoo, hindi. Di ba? Oo. Puro daldal ito
Nagpapanukala kung ano lang maisip niya ba, maganda ito. Oo. Abogado ka, dapat pinag-aralan mo mabuti. Oo. Hindi ba? Ano naman yung diferensya ng election sa mga public schools? Yun naman talaga na yung ginagawa Public ever since. talaga naman doon Yun nga lang sa eskwela Ang daming violation nangyayari. Oo. Bawal yung mga public official pumunta ron Pumuntahan. Hindi ba? Yung mga barangay, naka-standby doon Hindi ba public official yan? Oo. Hindi nyo naman masawata. Yung pulis nanonood lang. Tinitignan Lalo lang. na pag pabor sila dun sa kandidato. Sa kandidatong binabantayan ng mga barangay official. Hindi ba? Tama. Kaya dapat, ito isang panawagan, dapat bago mag-eleksyon, ngayong Disyembre pa lang, o January, balasahin lahat ng pulis Oo, tama yun. Pagtatanggalin lahat, especially dito sa Metro Manila, tanggalin lahat yung mga district director dyan. Oo. Palitan nyo yan. Kasi iba, yan Lalo na dyan sa Maynila, obvious ba? Oo. Na nagpapagamit yan si Naknak. Siya pa rin pala. Oo. Pero balita ko, sisipain na yan dyan. Papalitan na yan. Pero dapat yan, gawin talaga yan sa buong Pilipinas. Tama. Hindi lamang dyan, kasi ginagamit yan Yan pulis Ngayon, pag naupo yung bagong district director, balasahin mo rin lahat patanggal mo lahat yung hepe ng mga division. Lalo na yung drugs division, yung cotton division, Naku ha? Yung mga cops and robbers division. Hindi ba? Pagpapalitan nyo yan, sipain nyo lahat yan. Lalo na dyan sa Maynila, yung ibay. Naku. Kaya ano yun bata ni Isko Moreno yun Ibig sabihin, may politika agad yun. May political inkling siya Di ba? Meron siyang kinikilingan. May kinikilingan may kinikikilan pa. Mahilig sa K. Alam ko po yun. Di ba? Alam ko po yun Kakain ng tanghali, hindi alam kung kakain ng hapon. Yung mga mahihirap. Hindi mo alam. Naiiyak na may milo ka. Yung po mga mahihirap. Alam ko po yun. Na nakikila namin sa MTPB. Simula nung po si Erap. Alam ko po yun. Yung mga bus na pinwersa namin mag-terminal. Yung pong kotong namin sa bus. Kaya pinagbawal namin yung Manilabas. Manilabas. Para makutungan namin. Alam ko po yun. Ang illegal terminal. Yung pong malawakang kotong dyan sa Loton, ng mga illegal terminal dyan, nilagyan pa nga ng kubol. Para ano yung kubol? Toll gate. Toll gate. Parang yung naglalamay sa patay. Toll station. May toll station doon ng barangay. Alam ko po yun. Yung po mapanghi po ang mga CR dyan sa gilid-gilid ng post office. Napakabaho po. May bayad pa, 10 piso. Meron nga. Alam ko po yun. Yung po mga illegal parking dyan. Ayan. Parking kung saan mga lote ginagamit po yan. Para kumita. Alam ko po yan. Ang dami mo namang alam. Parking, ang dami Sino ba yung anak ni Erap na babae? Jackie. Si Jackie po, nasa Amerika. Alam ko po yan. Bakit hindi mo alam? Kala ko, may kinalaman ako dyan. Alam ko po yan. At saka yung yan si Hani Lacuna. May asawa yan. Pero alam ko po yan. Ano masasabi mo? Mas mukhang lalaki sa kanya yun. Ano masasabi mo, Erap? Meron sila. Okay, kami na kamantado. Ulol. Alam ko po yan. Namura sila. Mga kaibigan, lintik ang panloloko sa Maynila, malawakan din Ano na ba yung sinasabi mo kaninang sex scandal? Tapusin natin to. Ang pinagmamalaki po ni Erap, pera.
Oo. Kasi yun ang talagang Pangalan niya. ERAP. Baliktarin yung ERAP. Pera. Pera yun. Ha? Ngayon, ipinagmamalaki niya, gagastusan niya ng doble. Nakaw yung perang yan eh. Unang-una eh. Pangalawa, pagka nagpaloko na naman kayo, abay, babawiin niya, sobra-sobra na naman. Tama. At hindi lang yan, napakaraming binenta ni ERAP dyan eh, na mga property sa Maynila. Talagang, kung magtatagal pa si ERAP sa pwesto, yung mauubos ang Maynila. Pabubura sa mapa. Lulubog yan eh. Kaya nga, kaya nakikita nyo may lumulutang sa reclamation area. Palubog ng palubog kay ERAP sasandali lang. Ganong kabigat si ERAP tsaka yung mga kasama niya. At hindi pa yan, ito. Meron dyan ngayon, ito, tinan mo. Di ba unang nasipa dyan, natanggal dyan yung city administrator? Na ipinwesto ni Jinggoy Estrada. Dati niyang staff yung si Garcia, Simeon Garcia. Yan ngayon, galit na galit yan kay ERAP. Katunayan, yung anak niyan, pinatatakbong konsyal ngayon sa ticket ni Amado Bagaching. Amado Bagaching. Ngayon, galit na galit kay ERAP yan, tinanggal yan. Hindi natin malaman kung anong galit meron sila kay ERAP. Eto ngayon. Kilala nyo, ang nagpapatakbo ng koleksyon dyan sa Maynila, pagdating sa mga nangnang, yung mga Chinese community, mga nangnang, at saka dilihencia sa malalaking negosyante. De Chavez is the name. Si Jaime De Chavez. Yang damuhong yan yung umaako na siya ang pumirma doon sa account ni Jose Velarde. O siya may-ari nung account na yun, na Jose Velarde account. Sa madalit sabi, yan po yung mga na yan, subok na yan sa pagnanakaw. Sa pagsalamang ka ng mga ninakaw na pera. Ngayon, sino ba ngayon ang secretary to the mayor? Si Serapio. Edward Serapio. Attorney Edward Serapio. Yan di Chavez, kasama yan sa plunder case. Etong si Serapio, kasama rin sa plunder case. Etong di Chavez na to, ito raw ang malakas talaga sa Korte Suprema. Kasi yung kaso niya nabaliwala, di ba? Napahinto yung trial. Pinatigil ng Supreme Court ang paglilitis sa kanya ng Sandigan Bayan. Diyan kay Jaime De Chavez. Ngayon, yung si Rapio tsaka itong De Chavez nag-away. Kaya itong si Serapio ngayon on leave. Kasi itong si Serapio nag-file na ng kanyang resignation. Pero ayaw tanggapin ni ERAP. Ang ginawa nung si Serapio, nag-leave. Naka-leave siya ngayon. Alam mo kung ano pinagawa yan? Ano? Yung Jaime De Chavez, pinipilit niyang pirmahan nitong si Serapio na malipat yung oil depot sa pier. Pinapipirmahan niya kay Serapio. Na ayaw pirmahan ni Serapio. Mga kaibigan. Dito, makikita ninyo kung sino magtatagumpay dito. Kasi parehong classmate sa plunder ni ERAP to. Talaga mga pusakal na tutang mandarambong ito. Diba? Yan dalawang hinduropot na yan. Ngayon, dito tayo magkakalaman. Hindi ko lang alam kung anong pier ang tinutukoy nila. Hindi ba sinabi namin sa inyo yung parola, nasunog yan noong Marso. Yung katabi ng parola, adjacent na lote ng parola, dinidevelop ngayon yan. Ng negosyanteng si Enrique Rason. Yung Enrique Rason, ano yan? Campaign supporter ni ERAP yan. Kaya pala. Di ba? Katunayan yan yung nagbigay ng natrace siya, nagbigay ng 200 million yata
Hindi ko malaman kung para sa Hong Kong yun. Oo. Yung sa Hong Kong, di ba? Ngayon, yung parola nasunog nung Marso. Ang sabi ni ERAP, doon daw on-site magkakaroon ng relocation. Pero hindi nangyari yun. Sapagkat wala na po yung mga residente ng parola na nasunugan. Inano na nila, nirelocate. Nirelocate na. Yung iba naman hindi ma-relocate kasi walang papeles daw, walang mga documentation. Ngayon, sino nagpasunog ng parola? Yan ang problema. Ganyan na nangyayari. Ganyan na nangyari sa San Juan hindi ba? Oo. Nung natandaan niyo yung pinalayas yung barangay sa Corazon de Jesus, yung mga residente ron. Sa barangay Corazon de Jesus. San Juan. At saka dito sa yung palengke, Agora Complex. At nangyari na rin sa Maynila, sinunog din yung PMB building. Naku. Di ba? Bakit? Hindi naman yun hindi naman dapat sunugin yun kung ibebenta lang Bakit sinunog? Para mas mura. Mapababa nila yung valor. At kumita sila ng malaki. Di ba? Mga kaibigan, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mahalaga mensahe at pagbabalita mula po sa ating himpilan. A Trimedia Pro Incorporated. This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. It's JR and Harry with the BBC Minute. The US has issued a worldwide travel alert. It's warning its citizens about the risk of travelling because of what it described as increased terrorist threats. They say they have information suggesting that the Islamic State group and other organisations are planning attacks in multiple regions. The US military says a single air raid in northeastern Syria has destroyed more than 280 oil tankers controlled by the Islamic State group. Rihanna has announced a world tour. #anti-world tour is trending. Her upcoming album is called Anti. The tour starts in the US in San Diego in February. She'll come to Europe for 2 months from June. Now, we told you about the fourth and final installment of the Hunger Games when it came out last week. Well, on opening weekend in the US, Mockingjay Part 2 made around $101 million. Now, that sounds like a lot, but it's actually earned the least of all the Hunger Games movies on opening. 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Yun nga palang mga commercial, napapanood ninyo sa television, ano? Ang dami. Yan, isa ng bagay yan na pag-isipan ninyo kung karapat dapat niyang iboto yung mga kandidatong naglalabas niyan. Lalo na, Isko Moreno. Saan ka nagnakaw? Magkano ba sweldo ng vice mayor, di ba? Saan ka nagnakaw ng perang ibabayad mo dyan? Ikaw na nga nagsabing patay gutom ka nung mapasok ka sa gobyerno. Bakit? Tumama ka ba sa sweepstake? Sa loto. Sa loto. Sa loto? Ha? At biglang yaman ka? Alam ba ninyo kung magkano yan, ha? Ito, sabihin natin, magkano yan? Commercial, Ang 30-second spot, ha? 30 seconds. 30 segundos lang yun. Ang halaga pong katumbas nun, bawat isang labas, ha, per spot. Isang play. 300,000 pesos po yan, Naku po. Kung ilang beses nilang pineplay yun, bilangin ninyo, times 300,000 po yun. Sa 30 seconder. Pero pagka lumagpas sa 30 seconds, mas mahal din po yun. Case ko mahaba
Sabihin mo, 1 minuto yun. Talaga, mga gano'n, 45 Di ba? seconds. Eh di 600,000 yun. Ang laki, no? Eh, ilang beses yun? O, saan nagnanakaw si Isko? At paano siya naka-afford na makapagbayad niyan? Eh, understandable kung presidentiable ka eh. Maintindihan pa natin eh. Kasi maraming campaign supporter yan eh. Na pwedeng magbayad. Mas Di ba? madalas pa siya. Mas marami pa siya. Eh si Isko, lalo na si Isko, na alam mo, siya pa nga mismo nagsasabi, alam ko po yan. Alam ko po yan. Mga kaibigan. Dapat ipaalam talaga sa publiko kung magkano yung binawaldas. Nagpareho raw siya. Eh dyan pala, dapat disqualified na yung mga yan eh. Ano kayang ginagawa rito ni Andres Bautista? No? Ewan lang natin kung eto dito masusubok ang leadership ni Chairman Andres Bautista. Kasi ang inaano nila diyan, kailangan kasi ako naman ito naman mabuting tao naman ito eh. Ay oo. Malinis naman ang ano niyan, record niyan eh. Hindi naman kamukha yan ng iba. Tsaka wala itong political affiliation nung siya mapasok dyan sa chairman o before na siya mapasok dyan. Katunayan, no, nag-aaral pa lang mabuting tao na raw yan. Marunong makipagkapwa-tao. Pero, siyempre, ang pagbabasihan natin talaga, performance pagdating sa public office. Tama. Hindi ho ba, mga kaibigan? Hindi naman pwedeng puro mabait lang. Matino ka lang. Pero kung wala naman tayong gagawin, at saka kung anong ating gagawin. Hindi ba? Tama. Katulad sa Maynila, sabi nga namin sa inyo, kahit sinong kandidato na, kahit sa buong Pilipinas na, ibase nyo sa track record. Ano ginawa nila nung nagsisilbi sila? Katulad si Bagatsing. Kailan niya pa ginawa yung nagpapanggap siyang doktor? Yan nagpapanggap siyang yung ika nga eh. Mapagkawang gawa. Mapagkawang gawa. Kailan? Hindi kawang gawa ang tawag dyan. Pagpapanggap. Pang-uuto yan. Inuuto nyo kami. Maliwanag yan. Pagdagancho. Si Erap, pang-uuto yan. Inuuto yan si Erap, tsaka yung si Amado, kambal naman luloko yan. Naku po. Kambal sa uma. Di ba? Kambal sa panluloko yan eh. Pareho yan. Si Amado Bagatsi nga eh. May kaso pa nga yan eh. Binulsa niya yung pork barrel eh. Sabi ng COA eh. Di ba? Kami ba nagsabi niyan? Yung COA. Mga kaibigan. At saka mabuti yung palang ang kinukwenta ng COA. Iba pa. Paano kung yung simulat sa pool, 19 na taon siyang naging congressman. Naku. Na kada buwan ang isang congressman tumatanggap, kada isang taon pala, tumatanggap ang congressman ng pork barrel. Bawat isang congressman, 70 million. Ang laki, Pork barrel. Pagkatapos, ang ina-account pa lang sa kanya, 600. Thousand. Ano pinatayo mo? Ano pinatayo? Sugalan. Kabaka. Sus, Mariosep. Hindi. Si Amado Bagatsing, sisiguraduhin namin sa inyo, 100%. Pag si Bagatsing, sakaling makachamba, ito, laban ito, chamba eh. Kasi 3 beses nang tumakbong talo yan eh. Perennial candidate na yan sa pagiging mayor. Yang si Bagatsing, pag naupo yan, unang-unang mangyayari sa Maynila, lahat ng pasugalan bukas. Naku. Naku po. Sino maintainer? Si Eddie Caballo. Ayun. Mukhang mayagpag si Eddie Caballo. Kita ninyo nung binulgar ng NBI yung pangalan. Yung nagwawalang ya na ginagamit sa wedding yung loto. Yung STL, Small Town Lottery. Ano pangalan? Eddie, Jose Gonzales. Yung Jose Gonzales, anak ni Eddie Caballo. Yung pala, no? Yung Eddie Caballo, yun ang gambling lord sa Quezon at Laguna province. Akalain mong ipagtanggol ni Bagatsing? Ay! At saka ni Dan Fernandez. Tsaka nung isa dyan sa congressman din sa yung dating artista. Na wala rin naman. Wala namang silbi. Wala namang inutil din eh.
Mga kaibigan, hindi ba pinagtanggol nila? Bakit? Ibig sabihin nakikinabang kayo. Oo, yung tama. maliwanag na yun. Oo, tama. Di ba? Eto, magbasa tayo ng mga text ha. Sana maging mahusay na tayo at makapaghalal. Kung susundin ninyo yung tama na pagboto, hindi pwedeng hindi mangyari yan, di ba? Pero kung marami ang pagdating ng eleksyon, iba na, di ba? Oo. Ng tamang Pangulo sa darating na eleksyon. Greet ko lang asawa ko, Sharon Pacundo. Thanks, sabi ni Cesar Pacundo ng Imus, Cavite. Dapat to. Talagang madala na tayo sa panluloko. Si Mayor Lim, halimbawa sa Maynila. Wala na siyang kailangan patunayan. Hindi na niya kailangan sabing libre ospital. Ang sasabihin niya lang, ibabalik na natin ang libreng ospital. Tama. Ano pa? Ibabalik natin sa dati ang bayad ng amilyar, tanggal na yan 300%. Ngayon, kung ikaw, taga Maynila ka, sinisingil ka ng 300% na dagdag sa dating buwis na binabayad mo. Ngayon, maniniwala ka sa panloloko ni Erap tsaka ni Amado Bagatsing? Naku po. Sira ulo mo. Oo. Siningil ka ng atlat, pinagbayad ka na nga sa ospital atlat. Wala ka. Tapos paniniwalaan mo pa yan. Abay, sukdulan na yung katangahan na yan. Oo. Di ba? Tama. Wala nang ano yan. Wala nang gamot. Walang gamot. Wala nang ospital na libre dyan. Magbabayad ka na pag ganyan ang sakit mo. Katangahan, parang cancer yan. Walang gamot dyan. Pagka ganyan na ang sakit mo, pang Makati Medical Center. St. Luke's na yan. Asian Hospital na yan. Yung St. Luke. Hindi na. Nilito Lapid. Pull me once. Shame on you. Pull me twice. Shame on me. Hindi pala si Lito. Ba't mo si Lito nabagyan? Naisip ko ba? Naisip niya ba yun? More power to your Lapid Fire. Thanks po. Ani G. Magkamit, 21 Lawa, Obando, Bulacan. Ay, salamat Ani Magkamit ng Lawa, Obando, Bulacan. Binigay pa talaga yung address. Kasi di ba meron tayong contest sa ganyan, yung mga nagpapadala nga pala, greetings, message. Dahil mananalo sila, no? Yan, kaya meron Ano yun, next book ba yun? Good day, Percy. Comment ko lang kay Alang Cayetano, bakit ngayon lang siya nag-react sa boto ng kapatid? Tagal na. Nung hindi pa nagdideklara ng kandidatura si Duterte, wala siyang kibo. Yun lang po. Tata Makoy ng Quezon City. May tama ka, Tata Makoy. Tama. Correct ka dyan. Malakas ang tama mo. Bakit nga naman? Diba? Tama yun. Alam nyo na sila. Bong Pacundo ng Imos. Percy, humingi ng tulong asawa ko kay Karen Dabela. Tungkol ito sa anomalya sa pasweldo sa custom. Nakakuha na si Karen ng mga ebidensya. Sabi niya pag-aaralan daw. Pero, Percy, hindi na bumalik si Karen sa office ng custom. Nangako siya tulungan daw niya mga empleyado. Bakit kaya nanahimik si Karen? Pati si Culminares, alam din ito. Sabi, imbestigahan daw sa Congress na nahimik din. Ang tanong ho doon hindi bakit, kundi magkano kaya? Weekly. Magkano? Kanong dahilan. Diba? Mali, minsan ang tanong natin. Ito naman, good morning po, Percy, si Mr. Junicio from Taguig City. Pakibigay komento lang po. Yung sinasabi ni Grace po, na may hinihintay pa daw siyang ibang evidence sa kanyang disqualification case. Negative na nga yung DNA test niya. Para saan pa niya gagamitin yun? Hindi naman pala sa legal documents sa pagbabasihan sa court procedures, kundi ay parang political accommodation para sa political party alliance or numbers game lang, di po ba? Doon tayo babagsak lahat Maputol ko na yun, mga ba. Ang bagsak ko natin lagi dyan, numbers game. Kasi ang pinagbabasihan hindi yung batas Tama. Nagbase ka nga sa batas sa paggawa mo ng desisyon. Pero, yung ginawa na desisyon, hindi pa ho yun yung pinal. Ang final tatanungin sila. Ikaw ba, sangayon ka rito? Oo. Hindi, may dissenting opinion. Bakit?
may dispositive portion eh. Dispositive. Hindi, batas itong pinagbasihan. Ah. Hindi. May dispositive portion eh. Di ba? Tama. Ganun po eh, mga kaibigan. Kaya lawa ho eh. Yung iba, hindi na natin mababasa. Bukas naman, Si Roy Balbuena, Marvin Capili, Miss Nenaong ng Pasig City. Binabati natin yung kaibigan ni Nenaong na si Norma. Ewan ko kung taga saan, si Norma. Ayan po, bukas naman po yung iba. Kay Donald ng Tondo, bukas na rin natin mababasa po yan. Tama. Mga kaibigan, kami po ay pansamantala magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Navenal. Po naman si Peter Calastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si atong ma'am, mabuhay po kayong lahat. May pagkakaisa sa Antabayanan po ninyo dahil susunod agad ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, ligaya, batuta, bruha. dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. A Trimedia Pro